This is Little Caesars Pizza. How can I help you? Noong Hulyo 8, 2003, isang cashier ng Little Caesars sa San Jose, California ang nakatanggap ng kakaibang tawag. Isang batang babae ang nasa kabilang linya. Mahina ang boses at tila umiiyak habang isa-isang binabaybay ang kanyang address. Hindi alam ng cashier na ang batang babae ay kinidnap at pinilit lang siyang tumawag ng kidnapper niya. Matapos ang ilang araw ng pagkakabihag, iyon lang ang tanging pagkakataon ni Janet na makakontak ng ibang tao. Bumaba ang lalaki. Tapos pagbalik niya ay may dalang pizza. Nakatayo siya, hawak ang pizza box at may iniabot na flyer kay Janet. Nasa flyer ang larawan ni Janet at may nakalagay na missing o nawawala. Sabi ng lalaki sa kanya, kailangan na kitang alisin ngayong gabi. Kinidnap, sinaktan at itinali, si Janet Tamayo ay 9 na taong gulang nang matagpuan ng mga pulis ang lugar kung saan siya dinukot. Isang batang babae ang dinukot mula sa bahay nila pagkatapos ng eskwela. Nakakuha ang mga pulis ng kuha mula sa security camera sa malapit, pero wala silang napala dahil sobrang labo ng video. Walang lead ang mga pulis sa pagkawala ni Janet Tamayo. Walang Amber Alert na inilabas. Dahil dito, alam ni Janet na kailangan niyang gumawa ng paraan para makaligtas. Sabi niya, yung takot ko, ginawa kong lakas. Sabi ko sa sarili ko, lalaban ako, mabubuhay ako. Sa lungsod ng San Jose, California, sa gitna ng Silicon Valley, kararating lang ni Janet galing sa eskwela at pauwi na ng bahay. Pagdating niya, napansin niyang bukas ng kaunti ang screen door. Akala niya, baka napaaga ng uwi ang nanay niya, kaya hindi niya ito pinansin. Pero pagpasok niya sa bahay, napansin niyang may kakaiba. Basag ang bintana ng kanyang kwarto at may bubog sa sahig. Tumakbo siya para tumawag sa nanay niya, pero napansin niyang putol ang linya ng telepono. Bago pa siya makaisip ng susunod na gagawin, may kumatok sa pinto. Pagharap niya, may lalaking di niya kilala. Kinabahan siya pero pinagbuksan niya ito. Habang nagtatanong ang lalaki, sumisilip siya sa loob ng bahay. Doon nagsimulang kabahan si Janet kaya dahan-dahan niyang isinara ang pinto. Pero pinigilan ito ng lalaki, pilit na binuksan at bigla siyang hinila papasok sa bahay. Dinala siya sa kwarto ng kapatid niya, inihagis sa kama at hinubaran. Out of respect kay Janet, hindi natin idedetalye ang nangyari dahil masyadong masakit pakinggan. Matapos ang karumaldumal na ginawa ng lalaki, tinalian siya at ikinadena ang kamay at paa. Binuhat siya at isinakay sa sasakyan sa garahe. Sinubukan ng lalaki buksan ang garahe pero hindi niya ito maitaas ng husto. May sasakyang dumating sa harapan ng bahay. Sa likod ng kotse, nakita ni Janet ang sasakyan ng nanay niya. Sabi ni Janet, nung bumaba ang kapatid ko at sumilip sa garahe, ang una kong sinabi ay, tumakbo ka. Pero inabutan na sila ng lalaki. Nilapitan niya ang kapatid ni Janet. 15 taong gulang si Paul at alam niyang wala siyang laban pero lumaban pa rin siya. Kumuha siya ng screwdriver at sinugod ang lalaki. Disarmahan siya ng lalaki at sinuntok ng paulit-ulit. Nakatali si Janet at hindi makagalaw. Nanonood lang siya habang hinihila ng lalaki si Paul papasok ng bahay. Sa loob, nakasalubong nila si Rosalia, ang nanay ni Janet. Sinubukan niyang ipagtanggol ang anak niya at napaghiwalay ang lalaki at si Paul. Tumakbo si Paul papunta sa kusina at kinuha ang kawali. Sinubukan niyang tumulong sa nanay niya pero muling inagaw ng lalaki ang gamit at siya naman ang ginamit pambugbog sa ina ni Janet. Sabi ni Janet, narinig ko ang sigaw ng nanay ko tapos biglang natahimik. Wala na akong marinig pagkatapos nun. Tapos nakita kong bumalik yung lalaki sa garahe. Pumasok sa kotse. May dugo sa mukha niya. Tinanong niya, pinatay mo ba sila? Tumawa lang ang lalaki. Doon na nagsimulang umiyak si Janet. Hindi niya alam kung buhay pa ang kanyang pamilya. Habang nagmamaneho ng mabilis at parang wala sa sarili, dumaan ang dumukot kay Janet sa ilang mga halaman ng kapitbahay. Kahit hirap at nakagapos, nagawa ni Janet na lumingon at silipin sa huling pagkakataon ang kanyang bahay bago sila lumiko sa kanto. Nakaramdam siya ng kaunting ginhawa nang magkahulihan sila ng tingin ni Rosalia
na tumatakbo sa likod ng sasakyan. Puno ng dugo at sugat ang mukha ni Rosalia, pero buhay siya. Hindi kalayuan, nakita rin niya ang kapatid niyang si Paul na paika-ikang lumalapit sa ilang tao habang sumisigaw at kumakaway. Tumawag kayo ng pulis, tumawag kayo ng pulis. Pagkalampas nila sa kanto, nagsimula ng sumigaw si Janet sa mga dumadaang sasakyan. Sinusubukan niyang kunin ang atensyon nila sa pamamagitan ng pagsalpok ng balikat sa bintana. Pero napansin ito ng dumukot sa kanya. Kinuha nito ang distornilyador at marahas siyang inatake. Matapos siyang tamaan ng 2 beses, umatras siya para umiwas. Naalala niya habang dumudulas pababa at nakahiga sa loob ng sasakyan. Tumingin siya sa kisame at nag-isip, hindi na ako makakaligtas, mamamatay na ako. Samantala sa bahay, dumating na ang mga pulis. Tumangging sumakay sa ambulansya si Rosalia. Pilit niyang ipinaliwanag ang mga nangyari sa investigador at mga pulis, pero habang tumatagal ay lumalala ang kanyang kondisyon. Dahil sa kanyang pagkataranta, hindi rin siya makapagpaliwanag ng maayos. Matapos masigurong ligtas si Paul, pinilit siyang isakay sa stretcher. Dinala silang dalawa sa pinakamalapit na ospital. Bilang isang ina, hindi ko iniisip ang sarili ko. Iniisip ko lang ang mga anak ko. Pero wala akong nagawa. Wala akong nagawa para protektahan ang mga anak ko. Dahil wala ang 2 saksi, kaunti lang ang impormasyon ng pulis. Ang alam lang nila ay dinukot si Janet. May pumasok sa bahay, pinutol ang linya ng telepono at sinaktan sila bago siya isinama. Bukod doon, tanging ang lugar ng krimen lang ang ebidensya. Isa sa mga unang napansin sa garahe ay maraming dugo. Alam kong marahas ang krimeng ito. Napaisip na kami, makakauwi pa kaya siya ng buhay? Si Heather Randall ang detective na naitalaga sa kaso. Inisip na baka kay Janet ang mga bakas ng dugo sa kusina at garahe. Habang kumukuha ng samples ang forensic team, agad siyang tumawag ng mga handler at bloodhounds para magsimula agad sa paghahanap. Pero sa kasamaang palad, wala itong naging silbi dahil hindi naman nasugatan si Janet o ang dumukot sa kanya sa unang pag-atake. Habang nag-iimbestiga, napansin din ng detective na may security camera ang isang kapitbahay sa driveway. Sa panonood ng footage sa loob ng nakaraang 1 oras, nakuha nila ang takbo ng mga pangyayari. 30 minuto bago dumating si Janet, binasag ng salarin ang bintana ng kanyang kwarto at ninakawan ang bahay. Narito ang pagsasalin ng kwento sa simpleng Tagalog, walang special character, at madaling maintindihan. Pagkatapos ng pagnanakaw, bumalik siya sa kanyang sasakyan at naghintay na dumating si Janet. Pagdating ni Janet, sinundan niya ito at kumatok sa pintuan. Pagkabukas, sinaktan niya si Janet sa kwarto ng halos 30 minuto. Pagkatapos nito, pumunta sila sa garahe. Samantala, dumating na sina Paul at Rosalia sa bahay. Sa huling bahagi ng video recording, malinaw na maririnig ang mga sigaw ni na Rosalia at Paul. Tumawag kayo ng pulis. Tumawag kayo ng pulis. Pero ang talagang pinagtutunan ng pansin ni Randall ay ang sandali kung kailan ang sasakyan ng salarin ay nasa tapat mismo ng kamera. Sa California, kailangan may pangalan, plate number o numero ng telepono ng salarin para makapaglabas ng Amber Alert sa buong estado. Napakasakit. Nasa harapin mo na ang ebidensya. Konting linaw na lang sana ng video, sapat na. Kaya bago pa umasa kay Paul at Rosalia, agad niyang sinabihan ang media. Umaasa siyang kahit walang Amber Alert, baka matulungan pa rin siya ng taumbayan sa pagpapakalat ng impormasyon tungkol sa pagkawala ni Janet. Kasama ang kanyang departamento, nagpalipad sila ng mga helicopter na may loudspeaker na tinatawag ang pangalan ni Janet at nagsagawa ng sunod-sunod na press conference para maging pamilyar sa lahat ang pangalan ni Janet sa San Jose. Mas maraming mata sa kalsada ang naghahanap at alam naming mahalagang maikalat ang impormasyon sa publiko. Ipinamigay ang litrato ni Janet at pinuno ng flyers ang buong syudad. Habang nasa sasakyan, tandang-tanda ni Janet ang bawat liko ng kotse. Umaasa siyang kung makakatakas siya
Malalaman niya kung paano makakabalik. Pagkalipas ng ilang minuto, huminto ang sasakyan. Pumasok sila sa garahe ng isang malaking puting bahay. Binuksan ng lalaki ang pinto, binuhat siya, at ipinasok sa loob. Umakyat sila sa ikalawang palapag. Binuksan ang isang nakalak na pinto. Sa loob, may maliit na kwarto na may TV, maliit na bintana, kama, at banyo. Itinapon siya sa sahig at lumapit ang lalaki na may masamang tingin. Pagkatapos ng bawat pananakit, iginagapos ng lalaki ang pulso niya sa shower gamit ang posas. Pinapadaluyan ng tubig at iniiwan siyang mag-isa. Nagsimula akong umiyak. Sa shower lang ako nakakaramdam ng kahit konting kapanatagan dahil tuwing nandoon ako, hindi niya ako sinasaktan o ginagalaw. Kinabukasan, nagsimulang maramdaman ng buong pamilya Tamayo ang bigat ng nangyari. Habang nagtitipon ang pamilya sa paligid ni Rosalia sa San Jose, hiniling ng pulisya sa ilan sa kanila na magsalita sa publiko. Kinabukasan, nanonood ulit ng balita ang lalaki. Narinig ko ang pinsan ko sa TV. Sabi niya, "Janet, kung naririnig mo kami, magpakatatag ka. Hinahanap ka namin." Sabi pa niya, "Huwag kang susuko." Doon ako nabuhayan ng pag-asa. Doon ako lumakas. Sinabi ko sa sarili ko, lalaban ako. Makakatakas ako o mamamatay akong lumalaban. Sa ikalawang araw ng pagkabihag, nagsimula nang mag-isip si Janet ng plano kung paano makaligtas. Dahil nasa panganib ang buhay ko, sabi ko sa sarili ko, kailangan kong kausapin siya para magtiwala siya sa akin. Kaya tinanong niya ito ng isang simpleng tanong. Naalala kong tinanong ko siya, "Taga saan ka?" Tumalikod ang lalaki at tiningnan siya ng may pagtataka. Tumayo ito, tumingin sa kanya, at sa unang pagkakataon mula nang dukutin siya, ngumiti ito. Naramdaman niya ang matinding pagkasuklam. Sa sandaling iyon, gusto niyang duraan siya, saksakin gamit ang distornilyador o kahit anong paraan ng paghihiganti. Pero pinili niyang makinig sa instinct niya. Ngumiti siya pabalik at pilit na nagpakita ng inosenteng mukha. Tinanong niya kung pwede siyang humingi ng baso ng tubig. Iginapos siya ng lalaki at sa unang pagkakataon, iniwan siyang mag-isa sa kwarto habang bumaba ito para kumuha ng tubig. Habang mag-isa, nagsimula siyang kabahan at pinilit buksan ang posas. Napansin ni Janet na ang lock ng posas ay hindi kailangan ng susi. Isa lang itong mechanical na lock. Naalala kong naramdaman ko sa daliri ko ang parang maliit na button at parang latch. Napagtanto ko na kapag iniikot ko ang latch sa isang direksyon at pinindot ang button, bumubukas ang posas. Nang makawala na siya, alam niyang 1 minuto lang ang meron siya para mag-isip ng isang bagay na makakatulong, para makaligtas o kahit papaano, makatulong sa pulis kung sakaling siya ay mapatay. Kami ng kapatid ko, madalas manood ng CSI at Law and Order. Yung mga detective doon, lagi silang naghahanap ng ebidensya. Agad niyang kinuha ang relos na iniwan ng lalaki sa tabi ng kama. Pagkatapos, nagmadali siyang pumunta sa kabilang bahagi ng kwarto kung saan may mga laruan na iniwan ng lalaki para sa kanya. Kinuha niya ang isang maliit na laruang pagong na gawa sa clay. Pagkatapos ay tumakbo siya sa banyo at kinuha ang kanyang salawal. Naalala niya na sa mga palabas tulad ng CSI, ginagamit ng mga investigador ang underwear bilang ebidensya sa mga kasong may kinalaman sa pang-aabuso. Gusto niyang maparusahan ang gumawa sa kanya ng masama. Pero agad na naputol ang ginagawa niyang investigasyon nang marinig niya ang mabibigat na yabag ng lalaki paakyat ng hagdan. Tumalon ako pabalik sa kama. Isinuot ulit ang posas. Pagpasok niya sa kwarto, tiningnan niya lang ako. Sa isip ko, umaasa akong sana huwag niya akong galawin kasi meron akong mga ebidensya na baka makita niya. Sa ikatlong araw, labis nang nalulungkot ang pamilya ni Janet sa kawalan ng pag-usad ng kaso. Kahit na todo ang pagsisikap ni Randall at ng pulisya, wala pa rin silang konkretong lead kung nasaan si Janet. Nang sabihin ng mga pulis kay Rosalia na kapag lumagpas na ng 48 oras, madalas ay hindi na natatagpuan ang mga batang dinukot, tumanggi siyang maniwala. Pakiramdam ko sobrang lungkot. Natatakot ako. Anak ko yon. Bata pa siya. Halos 10 taon pa lang.
Tinanong ko ang pulis, ano na ang nangyari sa anak ko? Kailan siya babalik? Sabi nila, baka hindi na. Sumigaw ako ng malakas paulit-ulit. 3 araw ko nang hindi nakikita ang anak ko. Hindi ako mapakali dahil hindi ko siya naprotektahan. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Sa puntong ito, naging manhid na si Janet sa mga ginagawa sa kanya nang dumukot sa kanya. Ang tanging nasa isip ni Janet ay manatiling matatag at ipagpatuloy ang kanyang plano. Kailangan niyang manipulahin ang dumukot sa kanya. Ito lang ang tanging paraan niya para mabuhay. Ang pagpapanggap kong kaibigan niya ay gumagana. Tinanong niya ako, gutom ka ba? Tiningnan ko siya at sinabi ko, oo. Binigay niya sa akin ang cellphone niya. May dala siyang cellphone at pinatawag niya ako ng pizza. Binigay niya sa akin ang numero ng cellphone niya at ibinigay ko iyon sa lalaking sumagot sa kabilang linya. Sabi ng lalaki, pwede ko bang makuha ang address mo? Sinabi niya ang address. Tulad ng ginawa niya noong minimorize niya ang mga liko ng sasakyan 2 araw na ang nakalipas, inalala niya rin ngayon ang buong address. Kung sakaling makatakas siya, gusto niyang matiyak na maibibigay niya ang impormasyon para mahuli ang salarin. Maya-maya, may tumawag sa pintuan at lumabas saglit ang dumukot sa kanya. Pagbalik niya, nakangiti ito. Nilapag niya ang pizza sa sahig at sa ibabaw ng kahon, may flyer ng nawawalang tao na may mukha ni Janet. Sabi ng lalaki, aalisin na raw niya si Janet ngayong gabi, saka siya lumabas ng kwarto. Nang maisara nito ang pinto, itinapon ni Janet ang pizza at kinuha ang lahat ng ebidensyang kaya niyang kolektahin. Isinilid niya lahat sa kahon ng pizza at itinago ito sa ilalim ng kama. Pagbalik ng lalaki, kinuha nito ang unan at sinubukang takpan ang mukha niya. Habang nawawalan ng hangin, sinubukan niyang ilihis ang mukha niya sa gilid pero malakas ang lalaki. Nang halos mawalan na siya ng malay, bigla siyang nakaramdam ng matinding adrenaline at sa huling lakas niya, naitulak niya ang mukha niya sa gilid at nakasinghot siya ng hangin. Mga 5 segundo lang matapos siyang makahinga, tinanggal ng lalaki ang unan at tinanong siya, gusto mong maligo? Paglabas niya mula sa banyo, agad siyang nagbihis at sinigurong nasa bulsa pa rin niya ang mga ebidensyang tinago niya kanina. Maya-maya, may malakas na kumatok sa pinto sa ibaba. Gusto sana niyang sumigaw pero agad siyang tinakpan ng lalaki at tinakpan ng kanyang bibig. Dahil sa takot na baka subukan siyang patayin muli, pinilit niyang kumalma at naghintay na lamang na umalis ang tao sa pinto. Matagal silang nanatili sa kwarto. Nang masigurong tahimik na ulit, dinala siya ng lalaki pababa sa garahe. Madilim ang paligid. Pinilit siyang sumakay sa kotse. Pinusasan ulit at nagsimulang magmaneho. Mahaba ang biyahe at hindi siya tumigil sa pag-iyak at pagsigaw. Sa kalagitnaan ng biyahe, sinubukan niyang kumalma para maintindihan ang lahat ng nangyari sa kanya. Naalala ko na umiiyak ako habang sinasabi sa sarili ko, ginawa ko ang lahat ng makakaya ko. Pinaghahandaan ko na ang sarili ko na baka mamatay ako. Pero kahit ganun, hindi pa rin siya tuluyang sumusuko. Habang bumibiyahe sila, pilit niya pa ring inaalala ang bawat liko ng sasakyan. Pero halos 30 minuto ang itinagal ng biyahe. Mas mahirap ito kaysa noong una. Makalipas ang ilang sandali, lumapit ang kotse sa isang parking lot na may ilaw mula sa neon sign ng isang tindahan ng alak malapit sa highway. Huminto ang kotse at agad niya akong hinila sa buhok. Tumingin ako sa paligid at tinanong ko, "Nasaan tayo?" Sabi niya, "Papalayain na kita." Hinawakan niya ako sa likod ng ulo, sa buhok, at hinila papalapit sa kanya. Sabi niya, "Kapag sinabi mo sa kahit sino kung ano ang ginawa ko, o kung sino ako, o kahit anong tungkol sa akin, babalikan kita. Papatayin ko ang pamilya mo, at ikaw rin." Pagkaalis ng dumukot sa kanya, tumakbo siya papunta sa tindahan ng alak. Hindi siya makapaniwala na nakatakas siya. Somehow napaniwala niya ang lalaki. Nagsisiksikan sa isip niya ang emosyon at mga kaisipan. At hindi niya namalayan, kaharap na niya ang kahera. Sabi niya, "Halo-halong emosyon ang nararamdaman ko.
Naalala ko ang lalaki sa likod ng counter na tumingin sa akin at nagtanong, "Ayos ka lang ba?" Sabi niya, "Ikaw yung batang babae sa TV." Hindi nagdalawang isip ang lalaki. Inabot niya ang telepono kay Janet at nang mapansing balisa ito, siya na mismo ang tumawag sa siyam na isa-isa. Sabi niya, sabi ng bata, "Pahiram ng telepono." Sabi ko, "Sige, eto." Pero habang nagtutry siyang tumawag, nanginginig siya sa takot. Hindi niya alam kung paano i-dial ang numero. Nang makatanggap ng tawag ang mga pulis ng San Jose na si Janet ay natagpuan sa East Palo Alto, agad silang pumunta roon. Tuwa ang naramdaman ni Detective Randall nang makita ang bata sa wakas. Pero alam niyang kailangan nilang kumilos agad para mahuli ang salarin. Nilapitan ko siya at sabi ko, "Hello Janet, ako si Heather at narito ako para tulungan ka." Pero bago pa ako makapagsalita ng maayos, agad niyang sinabi na may mga ebidensya siya sa bulsa. Isa-isang nilabas ni Janet ang mga laruan, kanyang underwear, relo ng dumukot sa kanya at iba pang gamit. Nagulat si Randall kung gaano katalino ang bata. Tinanong siya ni Randall kung may iba pa siyang alam na pwedeng makatulong para mahuli ang lalaki. Humingi si Janet ng papel at iginuhit niya ang bahay, bahagi ng address, ang eksaktong numero ng cellphone at lahat ng detalye na naalala niya habang nakakulong. Napansin ni Randall kung gaano siya katalino at tinanong ng diretsahan, "Sa tingin mo, kaya mong hanapin ang bahay niya?" Sabi ni Janet, "Sa tingin ko, kaya ko." At sabi niya, pwede siyang magdirekta sa kanila kung kaliwa o kanan ang dapat likuan. Habang pabalik na ang mga pulis sa San Jose para hanapin ang bahay ng lalaki, may isa pang pulis na tumatawag sa bawat pizza place sa lugar para alamin kung kanino nakarehistro ang numero ng cellphone. Pero bago pa nila makumpirma, papalapit na sila sa bahay habang si Janet ay nanginginig sa kaba at tuwa sa likod ng police car. Naramdaman kong matapang ako. Kaya tumayo ako sa likod ng sasakyan at nagsisigaw, "Yan na yon!" Ilang minuto lang ang lumipas. Nakatanggap si Randall ng kumpirmasyon mula sa pizza place na iyon nga ang tamang address. Kaya agad siyang nag-utos na magpadala ng tactical team at K9 unit para salakayin ang bahay. Ang SWAT team namin ay gumawa ng plano para arestuhin siya. May layout sila ng bahay mula kay Janet. Pagpasok nila, nalaman nilang nagtatago siya sa attic. Ang suspect, si David Montiel Cruz, ay nagtangkang tumakas at tinakot pa ang mga pulis. Kaya pinakawalan nila ang mga aso sa kanya. Nasugatan siya sa mga braso at inaresto sa labas ng bahay. Sa loob ng bahay, nakita rin ni Heather ang kahon ng pizza na puno ng ebidensya sa ilalim ng kama. Ayon sa pulisya, kaunti lang ang alam nila tungkol sa background ng suspect. Inaresto siya sa bahay noong madaling araw. Nagsampa ang district attorney ng siyam na kasong kriminal laban kay Alvarez, kabilang na ang pagnanakaw, sexual assault, panggagahasa, lewd acts, pananakit, at special circumstance. Pagkatapos ng pag-aresto, tinawagan si Rosalia pero kailangan munang dalhin agad si Janet sa ospital dahil sa mga sugat niya na hindi pa naaagapan. Sumunod si Rosalia at Paul sa ospital at nagkita sila muli matapos ma-stabilize si Janet. Naalala ko na dinala nila ako sa ospital. Sinuri ako. Pagbukas ng pinto, nakita ko ang mama ko. Ang itsura ng mukha niya ay parang hindi ko na siya makilala. Sa tingin ko, hinawakan pa niya ang mukha ng mama niya. Sabi niya, "Nasaktan ka." Napakatapang niya. Hindi niya inisip ang sarili niya. Ang iniisip niya ay kami. Kayo ang lahat para sa akin. Ikaw at si Paul. Masayang masaya ako kasi kasama ko na ulit ang anak ko. Para sa akin parang muli siyang ipinanganak. Hindi naging madali ang mga sumunod na taon kay Janet. Matagal siyang tahimik na nagdusa. Ayaw lumabas ng bahay. Takot sa mga lalaki at sa mundo sa labas. Pero noong siya ay 15 taong gulang, matapos ang 6 na taon ng therapy, parang may nagbago. Nagpasya siyang harapin ang kanyang takot at gumawa ng paraan. 12 taon matapos ang insidente, pinagtagpo siya muli sa TV ng mga producer kay Heather Randall, ang detective na, kasama ang matalinong 9 na taong gulang na si Janet, ang tumapos sa kasamaan ni David Montiel Cruz at nagpakulong sa kanya habang buhay. Ang saya kitang makita. Alam ko,
hindi ko talaga kayo nabalikan para pasalamatan sa lahat ng ginawa ninyo. Talagang nagpapasalamat ako. Ang totoo, ikaw ang kahanga-hanga. Matapang ka, matalino, at malakas. Kaya ka nandito pa rin ngayon. Kahit na naapektuhan ng trauma ang kanyang kabataan, hindi niya hinayaan na sirain nito ang kanyang buhay bilang adulto. Ngayon, pinili niyang sundan ang yapak ni Heather at mag-aral para maging law enforcer. Pangarap niyang maging detective at tumulong sa komunidad gaya ng pagtulong sa kanya ni Heather. Bukod pa roon, gusto rin niyang maging boses para sa mga nawawala at sa lahat ng biktima ng karahasan. Bawat isa sa atin ay may kwento, at kahit anong pagsubok ang dumating, lahat tayo ay may lakas na magpatuloy. Ginawa kong tapang ang dati kong takot. Nakuha ko ulit ang pamilya ko. Yun lang mga kaibigan, mag-like at subscribe. Kung nagustuhan mo ang content na ito, salamat.